Hello guys! Welcome back sa aming channel. This is Art and Les. And nandito po sa likod si Les. Medyo busy po siya kaya yan. Sabi niya kung magbablog ka ako na lang muna. Kasi busy siya sa mga assignments. Ganun po talaga pag buhay international students. Medyo busy po. Kahit weekend po marami po silang mga assignments. So in today's video, mag-short vlog tayo. Ito yung madalas na tinatanong dito sa Canada. Magkano ba ang gastusin dyan sa Canada? So, gastos reveal itong video na to guys. And bibigyan namin kayo ng idea and gamitin nyo pong example yung sa amin. Magkano ba ang ginagastos namin per month dito sa Canada? And ito nga, gumawa ako ng listahan para hindi ko makalimutan. So, bibigyan ko kayo ng details kung magkano ba. So, simulan natin sa renta. Yung rent po namin, nandito po kami sa 1-bedroom apartment and gumagastos po kami ng 1,159. Kasama na po dyan yung rent sa parking space na $10 per month, included na siya. And kasama na rin po dyan yung water and heat. So, yung heater dito, automatic po na kinokontrol po ng admin kapag lumalamig. And meron din pong controller dito sa loob ng apartment para makontrol nyo kung gaano kalamig o gaano kainit yung heater. So, yun na po yung kasama dun sa renta. And sa kuryente naman, ang binabayaran namin is around $60 to $70 per month. Yun. So, hindi naman kami masyadong magastos sa kuryente. Meron kaming isang TV. And may ref, may lutuan. So, it's a typical consumption ng dalawang tao. Then, pagdating naman sa telepono, kumuha po kami ng postpaid cellular plan. So, yung postpaid na po yun, unlimited text, unlimited call. Then, meron po siyang mga 20 GB na data. And ang sinisingil sa amin is around $48 per month. So, dalawa kami. So, $96 per month yung binabayaran namin. And pagdating naman sa transportation, meron po kaming car. So, ang ginagastos ko po sa gasolina is around $170. And minsan, hindi naman nakakasakay si Mrs. sa kotse and gumagamit po siya ng bus card. So, yung bus card, ang binabayaran ni Mrs. is around $150 per term. Unlimited po na magagamit po yung bus card. So, kung kukumpitin nyo po siya, mga around $37, $37.5 per month ang nagagastos sa bus card. Pag bumili kayo ng kotse, automatic guys na kailangan nyo mag-apply ng car insurance. Ang car insurance guys, ang binabayaran namin is around $240 per month. So, medyo nagulat kami guys, medyo malaki po. Mataas po yung car insurance dito sa Canada. And sinabi nila na medyo bababa po siya every year kapag wala po kayong aksidente. Pero as a new driver, as a new car owner, medyo mataas po yung car insurance dito sa Canada. Then, meron din po kaming Wi-Fi dito sa bahay. So, nagbabayad po kami ng monthly ng Wi-Fi. Unlimited usage naman siya. And okay naman yung speed niya. Great for watching videos. And sapat na sa amin dalawang mag-asawa. Gumagamit kami ng laptop. And it's around $42 per month yung aming Wi-Fi. Then, kailangan nyo rin po ng house insurance kasi po dito sa Canada kailangan nyo ng house insurance in case may mangyaring mga aksidente, mga pagnanakaw, or wag naman sana magkaroon ng sunog or magkaroon ng mga damages sa inyong apartment. So yung house insurance namin is around $24 per month. Then, every month, syempre, mag-grocery po kami. And approximately, ang ginagastos namin sa grocery is around $100 to $200 per week. Kasama na dyan yung mga toiletries, syempre, yung mga pang-araw-araw na gamit sa bahay.
So it's around $800 per month. And kumuha rin pala kami ng life insurance. Kung familiar po kayo sa life insurance sa Pilipinas, may mga iba't ibang klaseng life insurance at investment insurance na tinatawag sa Pilipinas. Meron din po dito sa Canada. And nag-avail po kami ng dalawa mag-asawa. So para po siya sa emergency in case na may mangyaring masama, wag naman sana. Pero mas maganda na rin guys na prepared kayo at meron po kayong life insurance. And investment na rin siya kung gusto nyo po itaas yung inyong premium. So medyo maliit lang naman ang binabayaran namin per month sa life insurance is $69 per month. So dalawa na po kami doon. So in total guys, ang aming expenses is around $2,707 per month. So yan, binigyan na namin kayo guys ng glimpse kung magkano po yung gastusin dito sa Canada. And advice ko lang guys, kung kayo ay bago sa Canada, alamin nyo po yung mga expenses dito at para makapag-prepare kayo. Lalo na kung pupunta kayo dito na wala pa po kayong trabaho, kailangan meron po kayong dalang pera. Dapat i-anticipate nyo po yung mga gastusin per month. Once na nakakuha na kayo ng trabaho, pwede na po kayong makapag-budget ng mas maayos. Lalo na sa mga basic necessities katulad ng pagkain. So mahahalata nyo guys at matatansya nyo yung budget nyo kasi pag nagluluto kayo guys, mas makakatipid kayo compared kung kakain po kayo sa labas o bibili po kayo ng pagkain sa labas. Then maa-assess nyo po or makikita po yung situation nyo kung mas makakatipid kayo na magbabas kayo or bibili po kayo ng second hand na kotse para meron po kayong service. Kasi may pagkakataon guys na you really need to buy a car kasi necessity po dito yan sa Canada. And may mga lugar na hindi dinadaanan po ng public transportation. Kaya kung i-compute po nyo, mas makakatipid po kung bibili na po kayo ng car dito sa Canada. So isa rin po yan sa i-consider nyo po, lalo na kung bago po kayong pupunta dito sa Canada, is dapat magkaroon po kayo ng budget for at least a second-hand car. And kailangan makita nyo guys, i-survey nyo na po yung mga lugar kung saan po magandang mangupahan or kung saan po kayo makakatipid. Siyempre, consider nyo rin po, hindi lang po yung tipid, pero yung accessibility ng lugar sa public transportation o sa mga magandang roads and siyempre, yung safety nyo. Yun lang guys, I hope may natutunan kayo sa short video namin. Kung pupunta po kayo sa Canada, good luck po and God bless. Pagplanuhan niyo po mabuti yung inyong budget, number 1 po yan. And syempre yung inyong kalooban. Dapat po buo po yung loob nyo kung pupunta po kayo dito sa Canada. Prepare and be updated po sa lahat po ng mga nangyayari dito sa Canada. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. Please support our channel by clicking the thumbs up button. Please comment your thoughts below and subscribe to our channel for more videos like this. Thank you guys. See you and God bless.